Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa buong team ng Ang Sundo Horror Stories. Ako nga pala si Adamson. Ibabahagi ko po sa inyo ang kwentong tungkol sa aking dalawang lolo na itago na lang natin sa pangalang Lolo Rumeng. Isang magaling na albularyo at siyang nagpalak sa akin. Ang isa naman po ay si Lolo Victor na pinsang buo naman ni Lolo Rumeng na isa ring albularyo ngunit sa katabing baryo ito nakatira. Kapwa magagaling na manggagamot ang dalawa at iisa lang ang naging maestro nila. Ito ang lolo ko sa tuhod na si Lolo Procopio. Taong 1990, nagkaroon ng hidwaan sila Lolo Rumeng at Lolo Victor nang dahil sa isang pasyente na hindi napagaling ni Lolo Victor. Binarangan ang pasyente at dahil sa kababayaan ay kamuntik pa itong mamatay. Sumugod noon sa bahay ni Lolo Rumeng si Lolo Victor at pinagsalitaan ng kung ano-anong masasakit na paratang sa harap mismo ng mga nagpapagamot. Hindi naman lumaban si Lolo Rumeng at kinausap na lang ng sarilinan ang pinsan upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ngunit hindi nakinig si Lolo Victor, bagkus ay nagbanta pa ito na pinagsisisihan ni Lolo Rumeng ang ginawa nitong pamamahiya sa kanya. Matapos ang komprontasyon ay umalis na si Lolo Victor at nagpatuloy naman sa panggagamot si Lolo Rumeng. Makalipas ang isang linggo, isang pasyente na naman ni Lolo Victor ang nagpunta sa bahay ni Lolo Rumeng upang sumangguni. Punong-puno ng sugat ang mukha ng batang babae na edad 7 taon. Apektado na ang ilong nito at barado na ang mga natutuyong langib. Malapit na ring umabot sa mata ng bata ang mga sugat kaya hindi na nakatiis si Lolo Rumeng at pinapasok ang mga magulang ng bata upang doon na gamutin. Bago simulan ni Lolo Rumeng ang gamutan, tinanong nito ang mga magulang ng bata kung ano ang sinabi sa kanila ni Lolo Victor. Mrs., matanong ko lang. Ano ba ang sinabi ni Victor na sakit ng anak ninyo? Saka ano-ano ang mga bilin niya sa inyo? Baka naman hindi niyo nagawa ang mga bilin niya kaya hindi pa gumaling ang bata. Tanong ni Lolo Rumeng. Ang sabi po kasi ni Tata Victor barang daw po ang ginagawa sa anak ko. At malakas daw po ang mambabarang kaya medyo matatagalan ang gamutan. Hirap na po kasing makahinga ang anak ko kaya dinala ko na po sa inyo. Sa katunayan nga po, dinala na din namin siya sa ospital pero hindi po tumatalab ang mga gamot na inireseta ng mga doktor. Kayo na lang po talaga ang huli naming pag-asa, Tata Rumeng. Tugon naman ng ginang habang tumutulo ang mga luha nito. Kaagad na sinuri ni Lolo Rumeng ang mga sugat ng bata at napailing ito. Nako, Mrs., hindi barang ang sanhi ng mga sugat ng anak ninyo. Ang tawag dito ay bugahing sugat. O siya, hintayin niyo ako at kukuha lang ako ng mga gagamiting gamot, sagot ni Lolo Rumeng. Kuya Bari, ang bugahin ay isang uri ng karamdaman na kumakapit sa mga bata. Para po itong tagyawat na malalaki at kapag pumutok ay nagkakaroon ng makapal na langib. Kadalasang gawa ito ng mga elementong natutuwa sa mga bata. Pagbalik ni Lolo Rumeng, dala-dala nito ang dahon ng ikmo, dahon ng tabako at bungang panganga. Ginuya ni Lolo Rumeng ang mga sangkap at kinarga ang bata, saka marahang ibinuga ang katas ng mga sugat. Matapos iyon ay sinabi ni Lolo Rumeng na kinakailangang bumalik sila araw-araw para mabugahan ang mga sugat.
Makalipas ng 3 araw ng pabalik-balik ng mag-asawa sa bahay ni Lolo Rumeng, unti-unting natuyo ang mga sugat ng bata at maayos na rin itong nakahinga hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat. Laking pasasalamat ng mag-asawa dahil naging mabilis ang paggaling ng kanilang anak. Dahil sa nangyari, isa-isang lumipat kay Lolo Rumeng ang mga pasyente ni Lolo Victor. Dito na nag-umpisa ang mas malalang sigalot sa pagitan ng aking 2 lolo dahil hindi matanggap ni Lolo Victor na mas naungusan na siya ni Lolo Rumeng. Isang partikular na araw, napakahaba ng pila ng mga nagpapagamot kay Lolo Rumeng nang biglang dumating si Lolo Victor. Nasa labas lang ito ng bakod at pinanunood ang mga ginagawa ni Lolo Rumeng. Ilang sandali pa ay pumasok na ito at tinitigan ng masama si Lolo Rumeng. Napakayabang mo talaga. Bakit mo ako sinisiraan sa mga tao? Ano bang gusto mo mangyari, Rumeng? Ikaw lang ang kilalanin at tingalain ng mga tao dito. Swapang ka! Makikita mo ang hinahanap mo! Wika ni Lolo Victor habang dinuduro-duro nito si Lolo Rumeng. Makalipas ang 2 linggo, biglang nawala sa kanila si Lolo Victor. Nagpunta sa bahay ni Lolo Rumeng ang isa sa mga anak nito na itago na lang natin sa pangalang Tito Joseph. Tinanong niya si Lolo kung alam ba nito kung saan nagpunta ang kanyang ama. Tito, wala po bang nasabi si tatay sa inyo kung saan siya pupunta? Kasi po magdadalawang linggo nang hindi umuwi sa bahay. Nag-aalala po kami sa kanya. Tanong ni Tito Joseph. Naku, anak, hindi ko alam kung saan maaaring nagpunta ang tatay mo. Katunayan ay galing siya dito noong nakaraang linggo. Galit na galit siya sa akin at pinagbibintangan akong sinisiraan ko daw siya sa mga pasyente niya. Sagot naman ni Lolo Rumeng. Humingi naman ng pasensya si Tito Joseph sa mga sinabi ng ama niya at saka ito nagpaalam. Susubukan daw niyang hanapin ito sa ibang kakilala nito. Lumipas pa ang 3 araw. Habang nanggagamot si Lolo Rumeng ay bigla itong bumagsak at nawala ng malay. Ang buong akala namin ay dahil lang sa pagod kaya pinakiusapan namin ang ilang pasyente na bumalik na lamang kapag maayos na muli ang lagay ni Lolo. Kuya Bari, dito na nag-umpisa ang mga kakaibang pangyayaring nagpahirap ng sobra kay Lolo Rumeng. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang sumunod na araw, hindi na ito halos makabangon. Hindi na rin makakain at hindi makatulog. Nakakapagsalita pa naman siya, ngunit tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi ay namimilipit siya sa sakit ng ulo. Dinala namin siya sa doktor, ngunit normal naman ang resulta sa kanyang check-up. Lumipas pa ang 1 linggo. Bumagsak na ng todo ang katawan ni Lolo Rumeng. Doon na kami sumangguni sa ibang manggagamot. Tiyempo namang naroroon sa lugar ang isa pa nitong kamag-anak na manggagamot din. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Delia. Sinundo namin siya sa bayan at sinabi ang mga nangyari. Kaagad naman itong sumama sa amin upang matignan ang sitwasyon ni Lolo. Pagpasok nito sa loob ng silid kung saan nakahiga si Lolo Rumeng, kaagad nitong hinawakan ang magkabilang pulso at pinakiramdaman. Ilang sandali pa
ay nagpakuha ito ng isang basong tubig. Tinanong din ito si Lolo kung may nakaalitan bang tao na may alam sa panggagamot. Doon na pumasok sa isip ko si Lolo Victor. Hindi ko lang masabi dahil natatakot ako na baka pagmulan pa ng mas malaking gulo. Nang iabot ko kay Tita Delia ang isang basong tubig, nag-usal ito ng mga orasyon at umihip sa tubig. Umihip din siya sa ulo ni Lolo saka ipinainom ang tubig. Nang makainom si Lolo, tinanong ni Tita kung ano ang lasa. Nang sabihin ni Lolo na matamis, napamura si Tita at sinabing kapwa niya albularyo ang may gawa noon sa kanya. Maaaring alam nito kung paano basagin ang poder niya kaya nagawang makapasok ng atake. Ilang minuto ang nakalipas. Inutusan ako ni Lolo na kunin ang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Dali-dali naman akong sumunod at pag-abot ko ay binuksan iyon ni Tita. May 2 libreta doon. Isang kulay itim at isang kulay berde. May mga medalyon din na kakaiba ang hugis at itsura. Muling nag-usal ng mga orasyon si Tita at hinipan ni Lolo mula ulo hanggang paa ng 3 beses. Pagkatapos ay nagsindi ito ng insenso at inilagay sa ilalim ng papag na hinihigaan ni Lolo Rumeng. Makalipas lang ang 1 oras, gulat na gulat ako nang makagalaw na ang braso ni Lolo Rumeng. Hiningi niya ang libretang kulay itim. Pinalabas nila ako ng kwarto kaya hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Makalipas lang ang 3 oras ay lumabas na si Tita Delia at nagpaalam na ito upang umuwi. Sinilip ko naman kaagad si Lolo at nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong nakaupo na ito sa gilid ng papag habang hinihimas ang kanyang dibdib. Lumipas pa ang 3 araw, tuluyan nang nakabawi ng lakas si Lolo Rumeng. Hindi pa rin siya bumabalik sa panggagamot dahil hindi pa raw sapat ang kanyang lakas. Dito ko na siya tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabi niya sa akin na si Lolo Victor ang may gawa ng kanyang pagkakasakit. Noong una ay ayaw niyang paniwalaan ang kanyang mga gabay pero nang dahil sa naging lasa ng tubig, sakalang niya nakumpirma na si Lolo Victor siya nga ang may kagagawan. Kuya Bari, ang pamamaraang ginawa ni Lola Delia ay isang mabisang pamamaraan upang malaman ang sakit ng isang tao. Kapag naging mabaho at naglasang burak, ito ay barang. Kapag naman naging mapait at sobrang sama ng lasa, ito ay kulam. Kapag naging matamis naman ang tubig, indikasyon lang iyon na aral ng kanan upang gagamot ang ginamit para bigyan ng sakit ang isang tao. Para din sa kaalaman ng lahat, iisa lang ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mangkukulam at albularyo, kaya anumang aral ay maaaring magamit sa kabutihan o kasamaan. Unti-unting nakabawi ang katawan ni Lolo Rumeng at si Lolo Victor naman ay natagpo ang patay sa isang kubong pagmamay-ari ng kaibigan nila ni Lolo na isa ring manggagamot. Nalungkot si Lolo Rumeng sa pagpanaw ng kanyang pinsan. Hindi niya inaakala na dahil lang siguro sa inggit ay nagawa ito ni Lolo Victor sa kanya. Nagawa man iyon ng kanyang pinsan sa kanya ay hindi naman naghinanakit itong aking Lolo Rumeng. Bagkus ay ipinagdasal niya ang kaluluwa ng kanyang namayapang pinsan.
Isang aral po ang natutunan ko sa dalawa kong lolo. Ang kagalingan at tagumpay ng isang tao ay hindi dapat kainggitan. Bagkus ay dapat maging masaya ka para sa kanyang narating. Ang inggit naman ay hindi magdudulot ng masamang epekto sa iyong buhay. Ito ang magdidiin pa sa iyo upang ikaw ay bumagsak. Kahit walang kapatawaran ang ginawa ni Lolo Victor kay Lolo Romeng, ay parang bula lang itong naglaho at binaliwala lang ito ng aking mahal na Lolo Romeng. Mas lalo pang dumami ang mga nagpagamot sa kanya hanggang sa isang araw. Pumanaw din ito dahil sa kanyang katandaan. Ngunit hindi naman doon nagtapos ang kwento, Kuya Bari, sapagkat habang nanggagamot ang aking lolo ay kaagapay niya ako sa kanyang ginagawa. Kung kaya't di kalaunan ay natutunan ko ring lahat at maging ako ngayon ay naging isang ganap na rin na manggagamot. Naituro at naipasa sa akin ni Lolo Romeng ang kanyang dunong sa panggagamot. Kung kaya't ako na ang nagpatuloy sa panggagamot dito sa baryo namin. Isang pangyayaring hindi ko akalain na maggaganap sa isang albularyo, laban naman sa isang albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga susunod na araw. Isang magandang gabi po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. More power po sa inyong channel. God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Adamson. Magandang gabi po, Kuya Bari. Ako nga pala si Dre. 34 anyos sa kasalukuyan. Isa po akong kolektor ng isang kumpanya ng motorsiklo na naglalayong magpautang ng murang mga motorsiklo sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Hihingi na lamang po ako ng kaunting dispensa kung hindi ko po ipapaalam pa ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko para maiwasan lang ang issue. Taga Maynila po talaga ako, ngunit na-assign akong magtrabaho sa Iloilo. Wala naman akong magawa dahil iyon ang utos ng aming management. Naghahabol din ako ng umento sa sweldo, kaya kahit papaano ay gusto ko ring magpakitang gilas sa aking mga amo. Ang ruta ko po talaga ay mula Capiz hanggang Aklan lang. Ngunit minsan hindi na talaga mawawala sa ating karanasan ang maligaw at makarating sa ibang lugar. Hindi ko namang inaasahang mawala sa direksyon ng mga panahong iyon, ngunit dahil delikado ang uri ng trabahong mayroon ako, natuto na lang akong maghanap ng paraan para makauwi sa amin ng maayos. Natatandaan ko pa, araw po ito ng Miyerkules. Maaga po akong umalis sa aming tinutuluyang bahay para magsimula na sa pangungulekta. Kung susumahin ko'y nasa 50 katao ang kailangan kong singilin ngayon. Marami at malalayong lugar pa ang kanilang tirahan mula sa branch namin. Dala ang aking backpack, bungkos ng resibo, ballpen at ang aking motorsiklo ay nagmaneho ako mula rito sa Capiz hanggang sa nararapat kong destinasyon. Naging abala lang ako buong maghapon kaya alam kong mabilis kong matatapos ang aking trabaho. Hindi naman mahirap singilin ang bawat taong nakatoka kong kausapin dahil may mga inihanda na silang pambayad para sa motorsiklo na kinuha nila. Humihinto lang ako kapag nagutom kagaya ng tanghalian. Wala namang problema dahil marami naman akong tindahang madaraanan. Bandang 3:00 ng hapon ay natuwa ako dahil tapos na ang paniningil ko. Ngayon ang ruta ko naman ay pauwi mula Aklan hanggang Capiz. May kalayuan din iyon, ngunit alam ko namang madali na lang ang biyahe, lalo na't wala din naman akong dadaanan pang iba.
Hindi ko lang po maiwasang kabahan, Kuya Bari, nang mapadaan ako sa isang barangay sa Capiz. Nang mapansin ang isang lalaking nakamotorsiklo din kagaya ko. Balot na balot ang mukha at mukhang may masamang binabalak. Saglit akong huminto sa isang gasolinahan at nagpa-full tank. Bilang isang kolektor, hindi lang paniningil ang pwede naming gawin. Nagdaan na din kami sa isang seminar at isa ang ganitong sitwasyon sa kailangan naming bantayan. Pera ang dala kasi namin. Mainit ito sa lahat ng tao. Pwedeng ibigay naming lahat ang pinaghirapan namin saka kami tatawag ng pulis, pero pwede rin naman kaming mag-iba ng ruta para kahit papaano ay mailayo kami sa mga mata ng masasamang loob. Tinawagan ko ang aming OIC upang sabihin sa kanya ang sitwasyon. Hindi ko pa naman kumpirmado kung may masama nga siyang balak sa akin, pero kanina ko pa siya kasi napapansing sinusundan ako. Sa bawat paghinto ko naman ay tumitigil din siya, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Baka lang may kasama siyang kasabwat na naghihintay lang sa parting walang tao para madagit ako. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang napapansin ko, ay tumawag ako sa pulis para sabihing may isang kaduda-duda ang kilos na sumusunod po sa akin. Ang advice sa akin ng kausap ko, mas mabuting huminto daw ako sa madadaanan kong police station at maghintay na lang ng sundo. Kaagad akong lumarga matapos ang ginawa kong iyon. Kabisado ko na ang lugar na tinatahak ko at binibilisan ko na lang din ang pagpapatakbo ko, kaya hindi na nagawa pa ng lalaking makasunod sa akin. Medyo napapalayo na ako sa kalsadang dapat tahakin ko, pero ayos lang. May mapa naman ako at alam ko naman ang lugar na ito. Medyo nagtataka lang ako nang mapansing biglang nagbago ang itsura ng kalsada at sa halip na may lulusutan pa ako sa unahan ay naging dead end na ito. Kinabahan ako, Kuya Bari, at lumingon sa aking likuran. Wala nang sumusunod sa akin, kaya bumalik ako at nagulat na lang nang mas maligaw pa ako. Hindi ko alam kung bakit sa bawat pagliko ko ay nagbabago ang hitsura ng kalsada, kaya hindi na ako lumihis pa ng daan. Hindi nagtagal, nakarating ako sa isang tulay na pwedeng daanan ng mga motorsiklo. May nakalagay pang karatula, "Welcome to San Jose de Buena Vista." Kaya napamulagat ako. Antike na pala ang ruta ng tulay na kinatatayuan ko. Kahit medyo nag-aalangan, pinili kong dumaan sa tulay at magpatuloy sa aking paglalakbay. Paggabi na, kaya kailangan kong magpahinga. Tutal naman alam na ng aking boss ang nangyari, kaya kailangan kong magbago ng ruta. Tinahak ko ang landas papunta sa baryo. May mga natatanaw na akong kabahayan na pwede kong mapagtanungan tungkol sa aking matutuluyan. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang paraan ng pagtitig nila sa akin. Nakakapanibago at nakakailang. Para bang noon lang sila nakakita ng dayo na napadaan sa kanilang lugar. Huminto tuloy ako sa isang karinderya para sana kumain, pero kagaya ng nadadaanan kong mga bahay, tinitigan din ako ng tindera. Natakot lang ako nang tila ba nagwawala ang mga bata na hula ko ay anak ng babae. Ang sabi niya kasi, may grasya raw na dumating sa baryo nila. Kung sana siya na daw ang unang makatikim ng laman ko. Nagulat ako sa tinuran niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko, pero nararamdaman ko ang pangingilabot na mula ulo hanggang paa. Hintakot akong umalis sa karinderya at nagpasyang sumampa ulit sa aking motorsiklo at nagmaneho ng mabilis. Kung hindi po ako nagkakamali, Kuya Bari, baka naligaw na ako sa baryo ng mga aswang.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pagliko kanina sa tulay na iyon. Dito ako dinala sa lugar kung saan maraming hayok sa laman ng tao at sariwang dugo. Hindi nagtagal, nakarating na naman ako sa kabilang kalsada. Sa pagkakataong ito, isang malaking palengke ang aking nakita. Maraming paninda at may mga nakasabit pa. Napanganga ako sa tuwing napapabaling ang tingin ko kahit saan. Ang pinagtataka ko, maraming tao doon na namimili kahit gabi na. Paano ba naman kasi may mga nakasabit na putol na paa, kamay, ulo at lamang loob ng tao ang nakikita kong nakadisplay sa bawat tindahan? Gustuhin ko mang sumigaw ay hindi ko magawa. Nanginginig lang ako nakahawak sa motorsiklo ko. Kung titingnan mo ang mga namimili doon, animoy takam na takam pa sila sa kanilang mga nakikita. Napakubli ako sa isang puno. Buti na lang walang nakakakita pa rin sa akin. Nakita kong may iilan na namimili na may bitbit na at pinahiwa-hiwa pa sa maliit na parte. Pakiramdam ko nung mga oras na iyon, hinihiwa din ako ng buhay. Parang natutunaw na kandila ang mga paa ko at wala na halos maramdaman. Hindi ko mapigilan ang mapaduwal. Bahagyang nasuka ako, dahilan para lumikha iyon ng ingay. Napasuka ako ng bahagya. Matapos yun ay may nakakita sa akin. Nang makita ng ilan ng mga customer ang reaksyon ko, ay nagkatinginan sila sa kanilang mga kasama. Ang kaninang masasaya nilang mukha ay napalitan ng mabalasik na mga tingin hanggang sa animoy nagkasundo ang kanilang mga mata. Para bang pinag-uusapan ako ng tahimik. Napaisip ako kung talagang nasa lugar nga ako ng mga aswang ay alam kong delikado talaga ang buhay ko. Sa pagkakaalam ko pa, ang aswang ay walang kinikilala. Kahit nga kaanak nila ay nilalantakan pa rin nila. Hindi nila kayang magpakatao kagaya natin dahil iba ang lahi nila. Mukha lang silang mga tao ngunit kumakain sila ng kagaya natin. Naggagawa nilang magbagong anyo sa gabi at may natatanging kakayahan sila na wala tayo. Malalakas ang mga aswang at magaling sa usaping panlilinlang. Nanlamig ako at walang imik na sumakay muli sa aking motorsiklo. Nangangatal ang buo kong katawan. Gusto kong bumunghalit ng iyak, ngunit natatakot po ako. Naisip kong baka mamatay ako sa lugar na ito dahil lang sa pag-iwas ko sa lalaking sumusunod sa akin kanina. Nanginginig na binuhay ko ang makina ng aking motorsiklo at inisip kung saan nga ba ang tamang rota. Mukhang hindi magandang ideya ang maligaw sa hindi ko na alam kung saang parte nga ba ito ng Antique. Buong akala ko ay sa Capiz lang may aswang, ngunit pati ba naman sa Antique mayroon din? Nagmaneho ako hanggang sa abuti na ako ng gabi sa daan. Hindi ko alam kung saan banda na ba ako nakarating, basta ang alam ko wala akong balak huminto. Pinipilit kong kalmahin ang aking sistema habang nagpapatakbo ako ng motorsiklo. Ngunit Kuya Bari, sa totoo lang, naiihina ako sa labis na kaba. Pakiramdam ko aatakihin ako sa puso anumang oras, kaya wala na akong panahon pa para magtingin-tingin kung saan ako banda dadaan. Ang mahalaga, makaalis ka agad ako sa lugar na iyon. Nagmaneho ako
hanggang sa namalayan ko na lang na nakarating ako sa isa pang malawak na highway. Habang nagpapatakbo, sinabayan ko ng dasal at tawag sa Panginoon ang pagbabiyahe ko. Ipinagdarasal ko na sana iligtas niya ako sa kapahamakan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay, Kuya Bari, at ayaw ko namang mamatay sa kamay ng mga aswang. Hindi ko kayang isipin na habang kinakain ako ng mga nilalang na iyon, ay nagsisigaw ako at nagmamakaawa. Alaunan, nakarating ako sa isang pamilyar na highway. Hindi ko alam kung ano nga ba ang ibig sabihin noon. Basta nakita ko na lang na kailangan kong maging matatag dahil kung pagsubok ang pagkakaligaw kong iyon sa buhay ko, kailangan kong magtiis at magsikap. Pagdating ko po sa dulo ng highway, may nakasalubong akong isang lalaking nakamotorsiklo din. Ngunit hindi ito yung lalaking sumusunod sa akin. Tila pamilyar ang kanyang suot. Natuwa ako dahil kasamahan ko pala ito sa trabaho at pauwi na rin siya. Pinara ko siya at gulat na gulat ito dahil sa aking hitsura. Ano daw nangyari sa akin at parang pagod na pagod daw ako. Huminga lang ako ng malalim at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng pangyayari sa akin kanina. Ngunit gulat na gulat siya dahil wala daw siyang matandaan na ganoong lugar at mga kalyeng nasa deskripsyon na sinasabi ko sa kanya. Wala daw tulay doon na sinasabi ko. Napatulala lang ako. Hindi ako makapaniwala sa naging reaksyon niya. Ano yun? Namalikmata lang ako? Pero totoong-totoo lahat ng mga nakita ko. Maaaring pinaglaruan ako ng kung anumang nilalang para magawi ako sa lugar na iyon. Inalalaya na lang ako ng aking kasamahan hanggang sa makauwi kami sa aming baryo. Labis ang pasasalamat ko sa kanya at nakauwi ako ng ligtas at walang anumang gasgas na posibleng gawin ng mga aswang na iyon kung sakaling nanatili pa ako sa lugar na iyon. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, narito pa rin naman ako at patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Ngunit sa tuwing mapapadaan pa rin ako sa lugar na iyon, kinikilabutan pa rin talaga ako ng sobra. Isang pangyayaring muntika ng kumitil sa aking buhay dahil lang sa isang wrong turn sa Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y nagustuhan nyo at mabasa nyo po ito sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po and God bless. Lubos na gumagalang, Dre. Ika-4 ng Marso taong 1990. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Sa pagkakaakala ko ay may paparating na bagyo. Abala ako sa pag-aayos ng mga kagamitan sa janitor room nang biglang may pumasok. Nang sulyapan ko ito ay bumungad sa akin si Bogart. Madilim ang mukha nito na animo ay may galit sa mundo. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa at nang matapos ay saka siya hinarap. Bogart, may problema ka ba, pre? Usisa ko sa kanya. Napaupo ito sa isang bakanting upuan. Pinunasan ang sariling pawis at hindi man lang ako nagawang tignan o hindi kaya'y sagutin ang tanong kong iyon. Malalim na napabuntong hininga ako at aakmang aalis na sana ako nang bigla siyang magsalita. Napakura pa ako at napalingon sa kanya na nagkataong nakatayo na pala sa harapan ko. Mag-iingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. Makahulugan niyang saad bago umalis. Naiwan akong naguguluhan dahil sa sinabi niya. Nabalik ako sa wisyo nang marinig ko ang malakas na kulog. Napakamot na lamang ako sa aking batok saka sumunod sa kanya sa labas. Kanor,
Kanur po ang tawag ng mga taong nakakakilala sa akin, Kuya Bari. Isa po akong probinsyano. Nang dahil sa hirap ng buhay ay hindi ako nakapagtapos ng elementarya. 6 na taong gulang pa lamang po ako noon nang magsimula akong tumulong sa mga magulang ko sa paghahanap buhay. Nang magbinata po ako ay saka ako namasukan bilang isang janitor sa isang lumang ospital sa aming lugar. Anong nangyari kay Bogart? Tanong ni Lindo nang makasalubong ko siya. Nagkipit balikat ako bago sinundan ng tingin ang papalayong bulto ni Bogart. May pagkamisteryosong tao talaga itong si Bogart. Bihira lang makihalubilo. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, ay 2 taon ang tanda ko sa kanya. Baguhan lang siya sa ospital na pinagtatrabuhan ko ng mga panahong iyon. Pare, hindi ko nga alam eh. O paano, mauna na ako. Mukhang hindi titila ang ulan eh. Sa halip mas lalo pang lumalakas. Ani ko kay Lindo. Tinapik niya ako sa balikat kasabay ng pagtango. O sige, ingat ka dyan pre ha, ingat sa daan. Tugon niya bago ako tuluyang umalis. Noong tuluyan akong makalabas ay doon ko lang napagtanto na masyadong malalim na pala ang gabi. Tumitila na rin ng bahagya ang ulan. Bilang na lamang sa daliri ang mga taong dumadaan at higit sa lahat ay wala ng sasakyan. Napapikit ako dahil sa sitwasyong kong iyon. Napagdesisyonan ko na sugurin na lamang ang ulan dahil kahit papaano ay tumitila na rin naman siya. Isa pa ay napakalayo ng bahay namin mula sa ospital na aking pinagtatrabahuhan. Lakad-takbo lang ang ginawa ko, Kuya Bari, ngunit habang tumatagal ay mas lalo pang lumalakas ang ulan. Napaisip tuloy ako na pinaglalaroan na naman ako ng panahon. Sa kabutihang palad ay napansin ko sa hindi kalayuan ang nakabukas na maliit na tindahan. Doon muna ako huminto at nakisilong kahit na sobrang basa na ako ng ulan. O Kanor, ginabi ka yata o basang-basa ka? Tanong ni Aling Jelay nang masulyapan niya ako mula sa loob ng kanyang tindahan. Napahilamos ako sa sarili kong mukha bagong ngumiti sa matandang babae. Ay, oo po Ito po gabi na kasi natapos yung duty namin. Tsaka sobrang lakas po talaga ng ulan kaya natagalan po ako. Nayayamot kong tugon sa kanya. Bumili na rin ako ng Starbread at ice water sa tindahan niya. Ilang saglit pa kaming nagkwentuhan ni Aling Jelay bago niya mapagpasyahang isara ang kanyang tindahan dahil ayon sa kanya ay lampas 10:00 na ng gabi. O sige po Aling Jelay, aalis na po ako. Pagpapaalam ko pa sa kanya. Nang oras na iyon ay humina na naman ang ulan, ngunit mas lalong dumidilim ang paligid. Idagdag mo pa na wala akong ilaw na daladala at patay sindi pa ang mga streetlight sa aming lugar. At tanging pagpatak ng tubig ulan lang ang tanging maririnig mo. Mag-isa at tahimik lang akong naglalakad sa madilim na daan. Nagmumuni-muni ako nang bigla akong makaramdam na parang may sumusunod sa akin. Sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lamang nagsitaasan ang mga balahibo ko sa batok. Nagsimulang pumintig na rin ng mabilis ang puso ko. Lakas loob na napatigil ako sa paglalakad. Sino yan? Tanong ko pa. Nagbabaka sakaling may sumagot sa akin. Ilang minuto pa ang hinintay ko, ngunit wala pa akong may nakuhang tugon. Napakamot na lamang ako sa aking ulo at inakala na malamang daga o aso lamang iyon. Akmang hahakbang na sana ako nang bigla na lamang may sumulpot sa aking harapan at bigla akong inatake.
Sa sobrang pagkagulat ko, Kuya Bari, ay hindi kaagad ako nakailag sa kalmot ng nilalang dahilan ng pagbagsak ko sa kalsada. Napasigaw ako nang makaramdam ako ng hapdi sa aking pisngi. Ramdam ko rin ang pagdaloy ng dugo sa aking mukha. Napasigaw ako nang muli niya akong inatake. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sinubukan kong protektahan ang sarili ko laban sa nilalang na hindi ko mawari kung ano. Kahit nang hihina ay inipon ko ang buo kong lakas saka ito sinikmuraan bago tinulak. Nang makaalis siya mula sa pagkakadagan sa akin ay saka ako mabilis na napatayo at napatakbo. Takbo lang ako ng takbo, ngunit ramdam ko ang paghabol niya sa akin. Napasigaw ako ng ikalawang beses ay muli niya akong inatake. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napahawak naman ako sa aking braso dahil sa pagkalmot nito. Ramdam ko ang pagdudugo nito. Litong-lito na ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, kung ano ang gagawin ko. Ngunit iisa lang ang sinisiguro ko at iyon ay ang nasa kapahamakan na ang aking buhay. Madilim man ang paligid, subalit alam ko sa sarili ko na isang aswang ang kaharap ko ng gabing iyon dahil sa nagbabagang kulay pula nitong mga mata. Sino ka? Layuan mo ako! Garalgal ang boses ko habang sinisigaw ang mga katagang iyon. Ngunit isang malakas na ungol ang naging tugon nito bago ako sinakal. Muli akong bumagsak sa kalsada. Nakadagan siya sa akin habang sinasakal ako, samantalang sinusubukan ko namang tanggalin ang kamay niya sa aking liig. Halos hindi ako makahinga at ramdam na ramdam ko ang panghihina ng aking katawan. Ang buo kong akala ay iyon na ang katapusan ko. Naramdaman ko na lamang na unti-unting gumaan ang pakiramdam ko at nawala ang bigat na nakadagan sa akin. Napaupo ako at napahawak ako sa aking liig. Hindi ko mapigilan na mapaubo dahil sa tagal ng pagkakasakal niya sa akin. Kanor! Nanlamig ako sa pwesto ko nang marinig ang boses na iyon at ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan kong iyon. Hindi ako pwedeng magkamali dahil iisang tao lang ang alam ko na may ganoong boses. Kahit madilim sa pwesto niya ay napasulyap pa rin ako rito. Hindi ko man ganoon kaliwanag nakikita ang figura niya, ngunit nakilala ko ito. Napasulyap ako sa likuran niya kung saan naaanigan ko ang isang nilalang na nakahandusay. Kanor, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaking nasa harapan ko. Inalalayan niya pa akong tumayo. Bogart? Ikaw ba yan? Mabuti nandito ka. Iniligtas mo ako. Tanging mga kataga na lumabas sa bibig ko habang nakatitig sa nilalang na nakahandusay sa kalsada. Oo, patay na siya. Nabigla ako dahil sa sinabing iyon ni Bogart. Naguguluhang tiningnan ko siya. Madilim man, ngunit hindi nakaligtas sa akin ang bahagyang pag-iling-iling niya. Binalaan kita, hindi ba? Ang sabi ko, mag-iingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. Maaaring matagal mo na silang kilala, ngunit hindi mo pa sila ganun kakilala. Kilala mo lang kung ano sila, ngunit hindi ang buong pagkatao nila. Mahabang litanya niya kaya mas lalo akong naguluhan. Bogart, ano bang ibig mong sabihin?
Tanong ko, ngunit tinapik niya lang ako sa balikat. Tara na. Gagamutin pa natin ang sugat mo. Hayaan mo na lamang ang mga alagad ng batas ang magliligpit ng naiwang kalat. Hindi na ako nakapalagpa dahil sa sinabi niya. Sumama na lamang ako sa kanya hanggang sa nakarating kami sa bahay na inuupahan niya. Si Bogart na mismo ang gumamot ng mga sugat na natamo ko. Hindi pa rin ako makapaniwala dahil sa nangyaring iyon, Kuya Bari, lalo na't may naiwan na peklat sa mukha ko. Nalaman ko rin na dati palang antingero si Bogart hanggang sa napagpasyahan niya na mamasukan bilang janitor sa aming lugar. Matapos akong gamutin ni Bogart ay saka ako umuwi sa bahay. Nabigla pa nga sila nanay nang makita ako. Ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari at maging ang pagliligtas sa akin ni Bogart mula sa mapanganib na aswang. Kinabukasan din ay kumalat ang isang balita sa aming lugar na may bangkay na natagpuan sa gilid ng kalsada. Nangingitim na ang bangkay nito at walang may nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Ang mas nakakabigla pa ay nang ibunyag ang katauhan ng natagpuang bangkay na walang iba kung hindi si Lindo. Si Lindo na matalik kong kaibigan at katrabaho. Halos hindi po ako makapaniwala dahil sa aking nalaman, Kuya Bari. Ayon din kay Bogart ay matagal na pala niyang alam na isang aswang itong si Lindo. Sa katunayan ay nakita pala niya si Lindo ng gabing iyon bago ang insidente na nag-anyong aso sa loob ng hospital, kung kaya pinuntahan niya ako at binalaan. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi ko na ipinagkalat ang lihim na iyon ni Lindo bilang respeto na rin sa dati kong matalik na kaibigan at sa samahan namin. Subalit hindi ko pa rin maiwasan na malungkot dahil sa nangyari. Hindi ko akalain na ang taong pinagkakatiwalaan ko at matagal ko nang kasama sa trabaho ay siya palang magbibigay panganib sa aking buhay. Tama nga si Bogart. Palaging mag-iingat sa mga taong nakakasalamuha mo. Maaring matagal mo na silang kakilala, ngunit hindi mo pa sila ganoon kakilala. Kilala mo lang kung ano sila, ngunit hindi ang buong pagkatao nila. Aaminin ko, Kuya Bari, naging misteryoso man itong si Bogart. May pagkakamali ako kasi pinaghihinalaan ko siya ng kung ano-anong mga bagay. Akala ko siya yung maraming lihim dahil sa pagiging tahimik nito. Ngunit nagkamali pala ako. Kalaunan ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas lalo ko siyang nakilala pa ng lubos at nalaman ko ring marunong din pala siyang manggamot ng mga tao. Minsan kasi may ginamot siya na isa naming kasamahan sa ospital. Umaangal ito dahil masakit daw ang kanyang tiyan. At ayon kay Bogart ay nabalis daw ito sa palengke. Kamangha-mangha ang kanyang ginawa at parang nagdahilan lang ang aming kasamahan. Bigla na lang itong guminhawa at natanggal ang sakit ng kanyang tiyan at nakapagpatuloy kaagad ng kanyang trabaho ng araw ding iyon. Minsan pala, Kuya Bari, mali din pala ang maging judgmental. Yung inaakala mong taong hindi gagawa ng tama ay siya pa pala ang tutulong sa iyo. Naging malihim man si Bogart ay nirerespeto ko na lang iyon. Isang taong busilak ang puso ang natutunan kong unawain. Isang pangyayaring muntik nang kumitil sa aking buhay. Buti na lang ay iniligtas ako ng isang janitor sa ospital. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and God bless po sa inyo.
lubos na gumagalang kanuro. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jasper. Ang kwentong ito ay personal na karanasan ko po nang minsan akong magbakasyon sa lugar nila Lolo Poldo at Lola Estefa. Bakasyon noon sa paaralan, kaya naisipan ng aking ina na pagbakasyonin muna ako kina Lolo at Lola para may katulong daw sila sa probinsya. Hindi naman po ako nagdalawang isip noon dahil gusto ko rin namang makita ang aking abuelo at abuela. Matagal-tagal na rin kasi ang 2 taon nang huli ko silang makita. Doon ka muna kina Lolo at Lola mo ha, para naman may makakatulong ang 2 roon. Wika ng aking ina habang kumakain kami ng aming hapunan. Uy, ayos po yun mama. Yun nga rin po sana ang gusto ko eh. Tugon ko naman sa kanya. O sige, mabuti naman at gusto mo rin palang magbakasyon doon. Bukas makalawa ay pupunta ka na roon, kung ayos lang sa'yo anak. Tanong ng aking ina na kaagad ko namang tinanguhan. Nakaramdam naman ako ng pananabik dahil doon gayong alam kong maraming magagandang tanawin doon, Kuya Barry. Dumating noon ang araw sa aking pagpunta sa probinsyang iyon. Maaga akong nagising para mag-ayos ng aking sarili at mga kagamitang dadalhin doon. Nang matapos sa aking pag-aayos ay kinausap ako ng aking ina. Anak, pakibigay itong pera na ito sa lolo mo at saka sa lola mo at saka ito naman ang para sa iyo. Bumili ka muna ng mga groceries bago dumiretso sa bahay nila dahil alam mo namang malayo-layo iyon sa bayan at mahirap makahanap ng mga tindahan roon. Saad ni mama at iniabot sa akin ang perang hawak niya. Ay sige po mama, wala pong problema. Gagawin ko po iyon. Tugon ko naman sa aking ina. Noong maayos na ang lahat, nagpaalam na ako sa aking ina na aalis na ako. Hindi na niya ako hinatid pa dahil may trabaho din siya ng araw na iyon. Bago pa ako tuluyang makaalis ng bahay, pinaalalahanan pa niya ako. O anak mag-iingat ka roon sa probinsya. Napatango na lang ako sa kanya at tuluyan ng naglakad paalis ng aming bahay. Umabot ng humigit kumulang 6 na oras ang aking naging biyahe. Narating ko ang bayan ng probinsya ni na Lola. Tulad nga ng sabi ng aking ina, namili muna ako ng mga pagkain na dadalhin ko sa bahay nila Lolo at Lola. Nang matapos, kaagad din naman akong nagbantay ng masasakyan patungo sa baryo nila. Magpapahatid po ba kayo, sir? Tanong ng isang lalaki sa akin. Napatango ako kaya itinuro niya ang kanyang tricycle. Sumakay ako roon at pinaandar na niya ang kanyang tricycle. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasan ang manabik na makita ang 2 matanda. Hindi naman nagtagal, narating ko noon ang bahay ni na Lolo at Lola at nang makita ko ni Lolo ay lumapit kaagad siya sa akin. Aba! Kamusta na ang apo ko? Mabuti naman at nagbakasyon ka dito. Nakangiting wika ni Lolo. Dahil hindi ko nakita si Lola, kaya napatanong ako kay Lolo Poldo kung nasaan si Lola Estefa. Ay, si Lola mo ba? Nandiyan sa loob ng bahay, apo. Ewan ko nga ba riyan sa lola mo at tila bigla na lang iyang nagbago. Tugon ni Lolo sa akin. Nagtaka ako dahil sa sinabi ng aking abuelo. Naisipan ko na lang na pumasok sa loob ng bahay habang nakasunod sa aking likuran si Lolo Poldo. Nang makapasok ako, nakita kong nasa sala si Lola. Dahil doon lumapit ako sa kanya at kinausap siya. Hello po Lola, kamusta na po? O ayos lang po ba kayo? Tanong ko pa sa kanya. Napatingin siya sa akin na blanko ang kanyang ekspresyon. Nakaramdam
nakaramdam ako ng kakaiba dahil sa pamamaraan niya ng pagtitig sa akin, Kuya Bari. Tulad ni Lolo, nagtaka rin ako dahil ibang-iba nga si Lola ng mga sandaling iyon. Sa tuwing nagbabakasyon kasi ako sa bahay nila, masaya niya akong sinasalubong sa labas ng kanilang bahay, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi man lang niya ako sinalubong at parang hindi niya ako kakilala. Lola, may nararamdaman po ba kayong hindi maganda? Tanong ko pa sa kanya. Hindi siya umimik, bagkus ay matalim siyang napatitig sa akin at saka naglihis din kaagad ng tingin. Napatingin naman ako kay Lolo Poldo na noon ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Apo, siguro mas mabuti pang magpahinga ka na lang muna sa silid na katabi ng silid namin ni Lola mo. Baka pagod lang iyang Lola mo. Isa pa, matanda na at baka nag-uulyanin na. Natatawa pang wika ni Lolo kaya napangiti na lang ako at sinunod siya. Naglakad ako patungo sa silid na sinabi ni Lolo. Napalingon pa ako sa kanilang dalawa at nakita kong seryosong tinititigan ni Lolo si Lola. Lumipas pa ang mga araw at ganoon pa rin si Lola Estefa. Malimit na, tulala at hindi namin makausap. Nag-alala na tuloy kami ni Lolo sa kanya dahil sa biglaan nitong pagbabago. Nang tanungin ko naman siya kung ano ang nangyari kay Lola ay kibit-balikat lang ang naitugon sa akin ng aking abuelo. Isang hapon, nasa labas ako ng bahay ni na Lolo. Pumunta naman sa bayan si Lolo Poldo dahil may bibilhin ito. Abala ako sa pagwawalis nang may maramdaman akong presensya sa aking likuran. Napalingon ako at nagulat nang may matandang babae na nasa likuran ko. Mahaba at puting-puti ang buhok nito kaya nakaramdam ako ng kaba. Ay, sorry Lola, may kailangan po ba kayo Lola? Tanong ko sa matandang iyon. Nakatingin lang siya sa akin at walang ano-ano ay biglang nagwika. Ang laki mo na pala iho. Mabuti naman at nakapagbakasyon ka rito. Nakangiting wika nito na nagbigay naman ng takot sa aking sistema. Opo, teka po, sino po ba kayo at ano ang kailangan ninyo? Tanong ko pa sa kanya. Sumeryoso ang mukha ng matandang babae at humakbang papalapit sa akin. Napaatras naman ako dahil sa ginawa niyang iyon. Ang Lola Estefa mo, hindi na siya iyan. Kung sino man ang nasa katawan niya ay kaya kong paalisin yun. Seryosong wika ng matanda, kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit tila gusto kong paniwalaan ang sinabi niyang iyon, gayong hindi ko naman siya kakilala. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ho? Ano po? Pero hindi ho totoo ang sinasabi mo. Tsaka papaano po ako maniniwala sa iyo kung hindi naman talaga kita kakilala, Lola? Pasensya na. Iyon na lang ang naging tugon ko. Napangisi ng mahina ang matanda at saka nagsalita ulit. Paano mo naman ako maaalala gayong maliit ka pa nang huli kitang makita? Pero kahit ganoon, maniwala ka sa akin dahil hindi na iyan ang Lola Estefa mo. Ibang katauhan na ang nasa katawan niya. Seryoso pa ring wika niya. Magsasalita pa sana ako nang makita ko si Lola Estefa na papalapit sa amin. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong nito sa matandang babae. Nagkatitigan naman silang dalawa ng matanda.
Nanibago naman ako sa aking abuela dahil iyon ang kauna-unahang beses na nakita ko siyang galit. "Umalis ka rito! Huwag kang mangialam!" Sigaw pa ni Lola sa matanda, dahilan para mapatingin ako sa kanya at mainis. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero nung mga oras na iyon ay tila naniniwala ako sa matandang babae na hindi na iyon si Lola Estefa. Dahil hindi umalis ang matandang babae, nilapitan siya ni Lola at saka hinawakan. Nakita kong tila nasaktan ang matanda dahil doon, kaya inawat ko si Lola kagad. Sinubukan kong kunin ang kamay ni Lola Estefa na nakahawak sa matanda. Subalit hindi ko magawa dahil sa mahigpit itong pagkahawak. "Sige lang, ipakita mo sa apo mo kung sino ka," wika ng matanda, kaya napatingin si Lola sa akin at saka galit na napatitig sa matanda. Nasa ganoong sitwasyon kami nang maabutan kami ni Lolo. Dali-dali siyang lumapit sa amin at inawat si Lola. Noon ko lang din nalaman na ang matandang iyon ay ang nagpaanak sa aking ina at isang albularyo sa lugar na iyon. "Lo, may sinabi kasi ang matandang iyon sa akin tungkol kay Lola." Saad ko kay Lolo at ikinuwento ko ang sinabi ng matanda tungkol kay Lola. Seryoso naman ang aking abuelo na nakikinig sa akin at kitang-kita ko sa mukha niyang maging siya ay tila naniniwala sa sinabi ng matanda. "Magaling na albularyo ang matandang iyon at sa tingin ko may katotohanan ang mga sinabi niyang iyon. Tila hindi nga iyan ang Lola Estefa mo dahil sa nakikita kong pagbabago sa kanya," sabi ni Lolo at sinabi nito sa akin ang mga napansin niya kay Lola. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, nagpasya kami ni Lolo na ipagamot nga si Lola sa matandang iyon. Kinagabihan, umalis si Lolo upang sunduin ang matandang albularyo. Naiwan naman ako sa bahay at natutulog naman si Lola. Nang walang ano-ano, may narinig akong pagyabag kaya tiningnan ko iyon. Nakita kong si Lola iyon kaya sinundan ko siya. Nagtaka ako nang lumabas siya at pumunta sa likod ng bahay. Doon nagulat ako sa aking nakita. May kinakausap doon si Lola at nang makita ko kung ano iyon ay nakaramdam po talaga ako ng takot. "Ay, kapre! Bakit kausap niya ang kapre?" Tanong ko sa aking sarili. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Maya-maya'y akmang patungo si Lola sa aking direksyon, kaya dali-dali akong pumasok sa bahay at dumiretso sa aking silid. Pumasok din si Lola sa kanyang silid at sakto namang dumating sina Lolo at ang albularyo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila, ngunit narinig ko na lang na nagsisigawan sila sa loob ng silid ni na Lola. Nasa silid ako noon at natatakot akong tignan kung ano ang nangyayari doon. Makalipas ang isang oras na sigawan nila, biglang tumahimik ang silid, kaya patakbo akong pumunta roon. Lo, ano pong nangyari?" Kinakabahang tanong ko kay Lolo. Tila nabunutan ako ng tinik nang makitang nagising si Lola Estefa. Nagpalinga-linga ito at saka niyakap si Lolo. Nang makita ako nito ay kaagad siyang napaluha, kaya lumapit ako sa kanya at yumakap. "Mabuti naman at naibalik niyo ako rito," wika nito. Noon din, ikinuwento ni Lola ang nangyari na ikinulong siya ng isang engkanto
sa mundo ng mga ito at ginamit ang kanyang katawan bilang siya. Ayon pa kay Lola, ang engkantong iyon ay matagal nang may gusto kay Lolo, kaya niya ginawa iyon. Napailing na lang kami dahil sa aming nalaman. Nagpasalamat din kami sa matandang albularyo dahil nagawa niyang ibalik si Lola. Hanggang sa matapos ang bakasyon ko noon ay hindi na ginambala pa si Lola ng engkantong iyon dahil binantaan daw ng matandang albularyo ito. Sa ngayon po, Kuya Bari, pareho nang wala sina Lolo at Lola. Ngunit ang karanasang iyon ay hindi ko po talaga malilimutan dahil iyon lang ang bakasyon ko sa kanila na may kakaibang nangyari kay Lola. Isang klase ng bakasyon na punong-puno ng kahiwagahan. Ikinuwento ko nga ito sa aking ina pagbalik ko sa amin at maging siya, hindi rin siya makapaniwala sa lahat ng kanyang narinig. Nakalimutan ko nga palang ikwento na matapos palang gamutin ng albularyo si Lola, nakausap ko po ang albularyo. Ayon sa kanya ay maaaring may kakaiba sa akin dahil nakita ko daw ang engkantong iyon. At ayon pa sa kanya, bihira daw po kasi ang nakakakita ng mga ganoong klaseng nilalang. Matapos niyang sabihin iyon ay kinabahan po ako dahil ayoko nang makita pang muli ang nilalang na iyon. Ngunit sabi sa akin ng albularyo ay huwag kang mag-alala, kaya't may dinukot ito sa kanyang bulsa at may binigay sa aking kwintas ang nasabing albularyo at sinabi niyang iyon daw ang magiging proteksyon ko laban sa mga masasamang elemento. Magpahanggang ngayon po ay nasa akin pa po ang kwintas na ito at lagi ko pong daladala ito saan man ako magpunta. Kuya Bari, kaya po ako sumulat sa inyo dahil hindi po ako talaga makapaniwala na nagkaroon ako ng kakaibang karanasan dahil lang sa isang bakasyon sa Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig at kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel Kuya Bari. More power po and God bless po sa lahat ng ating kasundo. Lubos na gumagalang, Jasper. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.